Hi guys! Welcome to my vlog. So today, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay pag-check natin ng drinker nitong mga inuminan na manok. So dito katanghalian, alam nyo na sobrang init ng panahon dito. Kaya importante na yung mga manok natin nakakainom po ng tamang tubig po. So kailangan may check natin ang mga inuminan nila after natin mag-refill ng water. So ganun to po, papakita ko po sa inyo kung paano po kami nag-check ng drinker ng mga manok. Pero bago po tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga kababayan nating nanonood out of the country, kay Larok TV watching from Toronto, at saka po kay Niloyo watching from Saudi Arabia. I-check natin ang inuminan ganito. Pindutin po natin to kung may tutulong tubig. Ayan. Ibig sabihin, diretso ang flow ng water. So, isa-isa po nating pipindutin yan. Tiyagaan lang po talaga. I-check natin. Kasi kawawa naman po yung mga manok kung hindi po sila makakainom ng water. Nakapag-refill na po tayo ng water doon sa container. Then, after nun, after na rin natin magpakain at mag-collect ng egg, ito ang ginagawa namin pag tanghali. Pagkatapos namin gawin lang, i-check namin yung mga drinker kung nagpa-function po lahat. Baka po kasi dyan merong malfunction. So, dito, possible niyan, kaya yung iba hindi nakakadaloy ng tubig, possible merong barapod. Diyan yung inuminan nila. Kasi pag hindi nalilinis yung drinker, may mga lumot-lumot doon, didiretso po siya dito sa hose. Yan, magbabarapod doon sa inumin, hindi po makaka-flow yung water. So, tingnan natin. Ito, diretso naman ang flow ng water niya. Ayan o, tumutulog po siya. Then, dito naman, ito. O, nakita nyo naman po, ito, may problema po to. Hindi po siya nagpo-flow ang water. So, ibig sabihin, barado po ang loob nito. So, kailangan i-check po natin yan. Tanggalin po natin tong drinker. Ito, buksan po natin yan. Yan na. At paayos po natin. Patatanggal natin ang dumi. Ito, barado. Ito. I-ano mo. At i-video. Yan, yan. So, pagtanggal po natin ng drinker, yan, iikot lang po natin yung likuran na yan papunta dito sa harap. Then, hatakin po natin siya. Yan. So, may dumi ba? Ayan. Nakita po, may dumi, oh. So, kailangan linisin po natin ito. Ayan, yung mga lumot-lumot. Pero pa dyan, mas malala. Kailangan linisin po natin. Yan. Pero pa dyan, mas sobrang lala. Matindi ang lumot niya. So, hindi makakainom. Kung hindi po kayo mag-check ng mga drinker ng manok, so daraan po ang maghapon. Sobra pong init ng panahon. Hindi po yan makakainom. O, pwede na yan. Hindi ko na maano yung ano. Yung gilid lang naman yan. Wala na yung dumi sa gitna. Then, i-push po natin uli. Then, iikot lang po natin papunta uli sa likod. Nakalak na po yun. Yan. Diretso na tubig niya. Yan. Diretso na ang flow. Double check natin. Ayan o. Unlike po kanina, diba, walang tumutulo na water. So, ganun po ang pag-check natin. So, sa dami po na yan, ganun po ang gagawin natin. Kasi dati, meron kami na-check dito, ay sobrang dami pong lumot. So, kailangan talaga ma-maintain natin na ang mga manok po ay nakakainom ng water. Dahil po sa panahon ngayon ay sobrang init. Talagang yan ay mauuhaw. Imagine mo magdamag, hindi mo ma-check. Ay, tao man pong hindi nakakainom, grabe. Made-dehydrate. Sa pagmamanage po kasi ng manuka natin, dito sa mga RTL natin, hindi lang po basta mapakain natin, mapainom. Dapat talaga importante na double check natin. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Pa-double check natin ang inumin nila, pagkain nila, at dapat na ibibigay din natin yung mga supplement na kailangan nila. So sana po yung mga ideas ko na na-share ko sa inyo, sa mga na-experience ko dito sa poultry ay nakakatulong po sa inyo. So maraming salamat po ulit sa panonood ng video ko.